1 John chapter 4, at 3 verse 4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay nagsasalangsang sa kautusan. Yan yung dahilan kung bakit nagkakasala yung tao. Kaya po, nasalangsang ni Adan at ni Eva, yung utos na simpleng buwag, diyan na fall yung unang tao. At yan yung unang kasalanan na nakatala sa kanilang nakasulatan na disobey po nila. Yung simpleng huwag. Parang yun po, yung utos sa 10:25 na sabi niya huwag pababayaan ang pagkakatipon. Marami pong nakaka-disobey po dyan. Dahil kung hindi nila na-disobey itong simpleng words na ito, siguro marami tayo ngayon. Dahil minsan yung huwag na yan nadi-disobey ng iba. Dahil nasabi, yung unang panahon pa lang ng mga propeta, ng mga apostol, na huwag po ubayaan ang pagkakatipon. Ang sabi naman kay Adan at kay Eva, ang sabi ng Diyos, huwag kain, kumain. Kaya nahulog sila sa pagkakasala. Kaya ang tao sinumpa ng Diyos. Ang sabi niya, dahil dininig mo ang tinig ng ahas, ikaw ay maghihirap, sabi niya doon sa babae ng ating Diyos. Siya ay maghihirap sa panganganak, sa paglilihi. Now, sinasabi ng iba, walang Diyos. Bakit totoo yung sinabi ng Diyos sa unang panahon pa lang na nahihirapan ang mga babae sa panganganak? Nangyayari ba sa panahon natin ngayon? Yes po, nangyayari. So, tunay yung sinabi ng Diyos. Yung isang bagay na sinabi niya sa 9:27, itinagda sa tao ang mamatay ng minsan. Nangyayari ba sa panahon natin ngayon? Yes! Nararamdaman at nararanasan ng lahat ng mga tao. Yung kumatay na yun, sino nagsabi nun? Yung Diyos na nagsalita ng unang panahon. In the beginning, God created the heaven and the earth. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang. So kung walang Diyos, kung hindi makapangyarihan yung Diyos, mahulaan niya ba yung mga mangyayari sa inaharap? Ito yung mga patunay na ang Biblia ay siyang talagang tunay at buhay. Ang sabi nga, ang salita ng Diyos ay buhay. Hebreo 4:12 na nagsasabi, kaya umiwa, manakit ng damdamin. 4:12 ng Hebrew, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, matalas kaysa alinmang tabak, na may dalawang talim na buwabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, na ng mga kasukasuan at ang utak, at madali tumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. So ang salita ng Diyos, buhay. Kaya yung Diyos makapangyarihan sa lahat, hanggang ngayon, nag-i-exist yung kanyang mga sinabi. Ano po? Yan yung unang kasalanan na nasuway ng ating magulang na si Adan at saka ni Eva. Yung pangalawang kasalanan na nakatala ay yung pagpatay kay Cain at saka kay Abel. Yung pinatay si Abel ni Cain dahil masama ang gawa nitong si Cain. Salvation. Nasa last part po na po tayo. Yung salvation, si Noah ay nag-preach ng halos 100 years. Ano po? Noah preached the gospel for almost 100 years. Gawa tayo ng illustration. Si Noah ay gumawa ng ark. Doon sa tuktok ng bundok. Sabi ng mga tao, Noah, bakit ka gumagawa ng ark diyan sa tuktok ng bundok? Ang sabi ni Noah, kasi sabi ng Diyos, mayroong baha na darating. Lilipulin niya ang lahat ng tao. So, nililibak siya ng mga tao na sabi niya, tag-araw ngayon, bakit magkakaroon ng baha? Yung mensahe ni Noah sa tao na nanlilibak sa kanya
mula sa Diyos. Tama ba? Yung mensahe ni Noah, dahil gumagawa siya ng ark, mula ito sa Diyos na sinasabi niya sa mga tao. Yung mga tao na ito, hindi naniwala. Sabi niya, paano dating yung baha dito sa taas na bundok na to, napakataas to. At saka tagaraw ngayon. Hindi naniwala. Anong nangyayari sa kanila? Napahamak ng mga taong ito. Halos 100 years siyang nangaral. Hindi sila naniwala. Sa last days, ang tutupo sa mundong ito, apoy. Apoy po ang tutupok ngayon. Sino nagsalita nito? Diyos din. Na sinabi sa mga apostol, sinabi sa mga mangaral, at ito po yun. Andito na ngayon. Apoy ba yung tutupok dito? Nakalagay po sa ano yun eh. 2 Peter chapter 3, verse 10. Datapot darating ang araw ng Panginoon Diyos na gaya ng magnanakaw. Nang sa kalangitan sa araw na yan ay mapaparang nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. Apoy ang pupugnaw ngayong huling panahon. Saan nanggaling yung words na to? Ngayon, kung hindi ka maniwala, ganoon din ang mangyayari sa'yo. Doon sa mga taong hindi naniwala sa panahon ni Moises, ay ni Noah, sa lahat ng mga taong hindi maniniwala ngayong huling araw na ito, na sinabi ng ating Panginoong Kristo, sinabi ng mga apostol, napahabol ba ito mga to? Nung dumating yung baha, ano sabi nila? Tulungan mo kami. Hindi ba kami makaahon dito sa bahang ito? Wala nang pagsisi ng panahon na yun. Ngayon, ang remedy, para ikaw ay maligtas, gawin mo ito. Ulitin ko, yung pangangaral ni Noah ng for almost 100 years, dito sa mga taong kanyang pinapangaralan, yung mga taong hindi naniwala kay Noah, napahamak. Dahil ang mensahe ni Noah, ang sabi niya, magkakaroon ng baha. Magkakaroon ng malawang pagbaha. So hindi man naniwala ito mga to. Sa huling panahon, ang gugunaw sa mundo ay ang apoy. Yung mga tao hindi sumampalataya at maniwala, ganoon din ang mangyayari sa kanila sa panahon na hindi ka rin maligtas. Ang tanging paraan lang para ikaw ay makatakas sa apoy na ito, ang sabi ng Diyos sa Mark 16, verse 16. Ang sumampalataya at mabuting sumuhan, maliligtas. Datapwat. Ang hindi sumampalataya ay parusahan. Nakalakip na dun sa parirala, nang sabi daw yung mga hindi sumampalataya, parusahan. Ibig ng Diyos na lahat ng tao po ay maligtas, na nakalagay sa 1 Timothy chapter 2, verse 4. Yan yung gusto niya. Ayaw niya na may pahamak. Gusto niya po lahat ng mga tao ay maligtas.